Si Luz Viminda Los Marasigan, 34 anos, ay isang panaderang kilala sa buong baryo ng San Telmo. Tuwing madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, siya ang naglilibot para maghatid ng mainit na pandesal at monay sa mga bahay. Tahimik ang trabaho, malamig ang hangin, at kadalasan siya lang ang gising sa baryo. Pero sa loob ng 2 linggo, napapansin niya ang isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. May mga bahay na hindi kailanman nagbubukas ng ilaw. Ngunit lagi niyang nakikita ang mga sariwang bakas ng paa mula sa mismong pinto ng mga ito. At hindi normal ang mga bakas na iyon. Ang unang bahay ay sa dulo ng Sitio Malinaw. Luma, may sirang bintana at sarado palagi ang pinto. Walang tao na nakikita kahit kailan. Pero tuwing iwan niya ang supot ng tinapay sa harap ng bahay, napapansin niyang may 3 magkakadikit na bakas paalis ng pinto. Parang basa ang lupa kahit walang ulan. At ang hugis ng bakas, mas mahaba kaysa karaniwang paa ng tao. Nang minsang hagurin niya ng tingin, parang may bahagyang guhit sa lupa na hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi yabag, hindi gasgas, hindi rin hayop. Para bang may gumapang o humila ng katawan. Sinabi niya sa sarili na baka imagination lang yon. Pero kinabukasan, mas malinaw ang bakas at mas marami. Ang ikalawang bahay ay nasa may malapit sa ilog. Ito naman ay kilalang abandonado na. Nababalot ng lumot ang harapan at may tunog ng tubig mula sa bubong na may sira. Ngunit tuwing madaling araw, hindi niya alam kung bakit lagi niyang nakikitang bagong bukas ang pinto. Kahit sinasara ito ng barangay tuwing gabi. Parang may pumapasok, parang may lumalabas. Pagbaba niya ng supot ng tinapay, napansin niya ang pinakakakaiba. May bakas ng paa mula sa loob ng bahay papunta sa labas. Pero wala siyang nakitang bakas papasok. Parang may nakatira sa loob na hindi dumadaan sa pinto. Napatigil si Luz. Umikot ang malamig na hangin sa batok niya. Pero wala siyang narinig na tao o hayop. Tinakbo niya ang susunod na bahay para tapusin ang ruta. Sa sumunod na araw dumalaw sa panaderya si Kang Ilya, isang matandang babae na kilala sa baryo dahil sa kaniyang kakaibang babala. Habang inaabot ni Luz ang pandesal, nagsalita ang matanda. "Hiha, nararamdaman mo ba sila?" Napangiti si Luz. "Pilit." "Sino po?" Ang sagot ng matanda ay mabagal at mabigat. "Ang mga hindi natutulog. Ang mga walang ilaw. Ang mga lumalabas kapag hindi gising ang tao." Tumigil si Luz sa paghahanda. Humigpit ang hawak niya sa tray. "Ano pong ibig niyo sabihin?" "Kung saan ka nagdadala ng tinapay," sagot ni Kang Ilya, "hindi lahat ng kumukuha ay tao." Hindi na nakapagsalita si Luz. Nang tumalikod ang matanda, nag-iwan ito ng isang simpleng pahayag. "Kung makakita ka ng bakas na hindi nagsimula sa lupa, huwag ka nang pupunta sa bahay na iyon." Kinabukasan, naglibot ulit si Luz. Ngunit iba ang pakiramdam niya. Hindi na ito simpleng paghatid ng tinapay. May bigat sa hangin, parang may nagmamasid. Sa ikatlong bahay sa kanyang ruta, napansin niya ang pinakakakatakot na ebidensya. Bago pa man siya makalapit, nakita agad niya na may bakas ng paa sa lupa. Hindi lang isa, marami. Paikot-ikot sa harapan ng bahay. At ang pinakanakakagulat, ang pinakaunang bakas ay nagsisimula sa ere. Walang simula sa lupa, walang hakbang patungo. Para bang ang nilalang ay bigla na lang bumaba mula sa taas at naglakad papalayo. Hindi gumagalaw ang pinto. Walang tao. Pero may presensya. Luz ay umatras dahan-dahan. Hindi niya iniwan ang tinapay. Hindi siya lumapit. Tumakbo siya papunta sa susunod na bahay. Pagdating sa ika-4 na bahay, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa harapan. Si Mang Isko, na halos hindi lumalabas sa araw. Pula ang mata nito. Hindi dahil sa pag-iyak, parang dulot ng pagkapuyat o isang uri ng sakit na hindi naagapan.
Ngumiti ito nang makita si Luz. Ah, ikaw pala. Salamat sa tinapay, Hija. Hindi kumurap si Luz. Mang Isko, kanino po yung bakas sa lupa dun sa may ilog? Parang hindi tao. Sumeryoso ang mukha nito. Luz, may mga taga-baryo na hindi na umaalis sa bahay nila kapag gabi. Ngunit may mga bahay din na hindi na sinisilayan ng araw ang mga nakatira. Ano pong ibig niyo sabihin? Tumayo si Mang Isko, dahan-dahang lumapit. Sa unang pagkakataon, nakita ni Luz ang mga paa nito ng malinaw. Mahahaba ang daliri. Parang may galaw na hindi dapat mayroon ng tao. Hindi lahat ng bahay na pinupuntahan mo ay may tao, Luz. Pero may bakas ng paa sa bawat isa. At yun ang problema, sagot ni Mang Isko. Dahil hindi lahat ng bakas ay galing sa mga taong nabubuhay. Kinabukasan, nagpasya si Luz na bawasan ang ruta. Pero nang tumayo siya sa harapan ng panaderya, may nakita siyang kakaiba sa mga pintuan ng mga bahay sa baryo. Marami sa mga ito ay may sariwang putik. Marami may bakas ng paa na papasok. Ngunit wala siyang nakitang bakas palabas. Parang maraming nilalang ang pumasok sa mga bahay habang tulog ang lahat. Habang naglalakad siya, may naramdaman siyang presensya sa likod. Nilingon niya ang daan. Walang tao. Ngunit sa lupa, dahan-dahang lumilitaw ang isang bakas ng paa. Isang hakbang. Sumunod ang isa pa at isa pa, papunta sa kanya. Walang katawan, walang lumalakad, pero malinaw ang marka. Agad siyang umatras. Sinusundan nila ako. Bulong niya. Pagdating niya sa tindahan, naroon si Kang Ilya. Tapos na ang pag-iwas, anak, sabi ng matanda. Huli ka na nilang nakilala. Tinala po? Tumango si Kang Ilya. Iyon ang tawag namin sa mga nilalang na mula sa mga bahay na hindi kailanman may ilaw. Ano pong gusto nila? Hindi pagkain, hindi dugo. Tumingin ang matanda diretso sa mga mata ni Luz. Gusto nila ang taong gising sa oras na lahat ay tulog. Napatigil si Luz at nang lumingon siya sa lupa, may bagong bakas ng paa sa kanyang tabi. Hindi galing sa kanya. At hindi dapat naroon. Simula noon, tuwing madaling araw habang naglalakad si Luz, may sumusunod na bakas ng paa na hindi niya marinig, hindi niya makita, hindi niya mahawakan, pero palaging nandyan at palaging papalapit.